araw na naman, panibagong storya at panibagong mga pagsubok sa ating buhay. Maraming dahilan para ako ay sumuko, pero mas pinipili ko pa rin lumaban. Kasi di hadlang ang mga pagsubok sa pag-abot ko sa aking mga pangarap sa buhay. Sa tuwing gumigising tayo sa umaga, may isa na naman tayong araw para ayusin yung magulo, lansyahin ang gusot, at saka solusyonan ang mga problema. Pero hindi anli yung mga pagkakataon sa buhay Kahit araw-araw sumisikat ang araw, may isang araw na hindi na tayo makakabangon para makita yon. Kaya samantalahin na natin ang bawat araw na nagigising tayo para hindi masayang yung mga pagkakataong dumadaan sa buhay habang tayo ay nabubuhay. Kapag nagkakaroon ako ng free time, ay nilalaan ko ang aking oras sa paglalaro ng MLBB. Ang larong MLBB ay hindi lamang isang simpleng libangan, kundi ito rin ay nagbibigay ng mga aral sa atin kung paano lumaban at magdesisyon ng tama. Ito ay isang malaking bahagi sa aking buhay, sapagkat dito ko unang naranasan ang ligaya at bighati sa buhay. Kanta, isang simpleng salita na kadali bigkasin, ngunit kahirap gawin. Ang pagkakanta ay isa sa mga nakahiligan ko, kahit na hindi ako nabiyayaan ng magandang boses. Ganun pa man, sinusubukan ko pa rin ito dahil wala namang masama sa pagsubok natin ng isang bagay na hindi natin akalain na magiging bahagi na pala ng ating buhay sa paglipas ng panahon. Paghuhugas ng pinggan, isang salitang masasabi nating long-lasting, sapagkat simula pagkabata natin hanggang sa pagtanda, ang paghuhugas ay hindi nawawala sa ating buhay. Ito'y mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain. Isang gawain na nagpapatuloy sa takbo ng ating buhay. Sa bawat hapagkainan, sa bawat pagkatapos ng pagkain, ang paghuhugas ng pinggan ay naghihintay sa atin. Isang paalala na ang kalinisan at kaayusan ay mahalaga sa ating tahanan. Kahit sa simpleng pamumuhay o sa masaganang buhay, ang paghuhugas ng pinggan ay isang gawain na nagpapatunay na ang simpleng bagay ay may malaking kahalagahan sa ating buhay. Matapos ang mahabang araw, ay pumupunta ako sa bukid upang pagmasdan ang paglubog ng araw, sapagkat dito ko lamang nararanasan ang katahimikan at kapayapaan sa pag-iisip na tinatawag din nilang relapse.